breaking news para sa lahat ng senior citizens. Mula Pebrero hanggang Marso 2026, may malaking pagbabago sa pension benefits na makakaapekto sa milyon-milyong seniors sa buong bansa. Kung ikaw o ang iyong mga magulang ay senior citizen, this is the video you cannot miss. Narinig mo na ba ang balita? May bagong rate ng pensyon na ipinatutupad ngayong taon at maraming seniors ang hindi pa alam kung magkano ang kanilang matatanggap at paano ito makukuha. Ito ay hindi simpleng increase lang. May kasamang additional benefits na pwedeng magdulot ng laking tulong sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Sa video na ito, ililista ko ng detalyado ang lahat ng kailangan ninyong malam. Ang eksaktong halaga ng bagong pension rate. Sino-sino ang qualified sa benefits na ito? Ang step-by-step process kung paano mag-apply. Mga special provisions na baka hindi nyo pa alam. Important deadlines na hindi dapat palampasin. Hindi ito clickbait. Lahat ng impormasyon dito ay verified at updated para sa 2026. Tandaan, knowledge is power at ang video na ito ay magiging gabay ninyo para makuha ang karapatang benepisyo na para sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito o gusto mong matulungan ang iba pang seniors, please hit that like button now. Ipakita natin na maraming Pilipino ang interesado sa tamang impormasyon para sa ating mga matatanda. Magandang araw sa inyong lahat at sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting balita para sa ating mga senior citizens ngayong taong 2626. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sa mga bagong viewers. Welcome sa channel. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang lahat ng impormasyong ibibigay ko dito ay verified at updated, kaya makakaasa kayong tama at totoo ang lahat ng sasabihin ko. Una sa lahat, nais kong linawin na ang pension benefits para sa senior citizens ay isa sa mga pinakamahalaga at pinaka-deserving na programa ng gobyerno. Ang ating mga matatanda ay nagtrabaho ng buong buhay nila, nagambag sa ekonomiya, at ngayong kanilang panahon na upang magpahinga at mag-enjoy ng kanilang golden years. Dapat nating siguraduhin na sila ay may sapat na suporta mula sa gobyerno at sa lipunan. Kaya naman, ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa pension rates at benefits ay hindi lamang importante. Ito ay isang karapatan na dapat nating ipaglaban at maintindihan ng lubusan. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang pensyon ngayong Pebrero hanggang Marso 26. May mga naririnig silang balita. May mga nababasa sa social media pero hindi nila sigurado kung ano ang totoo at ano ang fake news. Kaya nga nandito tayo ngayong araw na ito upang linawin ang lahat ng bagay-bagay. Gusto kong siguraduhin na pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, meron kayong kumpletong idea kung ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin, kung magkano ang matatanggap ninyo at kung paano ninyo makukuha ang mga benefits na nakalaan para sa inyo. Magsimula tayo sa pinakabatayan ng lahat. Ang Social Security System or SS Pension ay isa sa mga pangunahing source ng income para sa maraming retire sa Pilipinas. Bukod dito, mayon din tayong Government Service Insurance System o GSIS para sa mga dating government employees. Ang dalawang institusyong ito ay may kanya-kanyang sistema at programa, pero ang layunin ay pareho na magbigay ng financial security sa ating mga senior citizens na nag-retire na mula sa kanilang trabaho. Ngayong taon, may mga pagbabago at adjustments na ginagawa upang masiguro na ang halaga ng pensyon ay sapat para sa tumataas na cost of living at sa pangangailangan ng ating mga matatanda. Ang pinaka-exciting na balita dito ay ang increase sa pension rates na ipinatutupad ngayong 226. Para sa mga SSS pensioners, ang minimum monthly pension ay tumaas na simula noong Enero, at ito ay patuloy na mag-a-adjust depende sa mga economic indicators at sa budget ng gobyerno. Ang average increase ay umaabot sa mahigit 5% na nangangahulugan na kung ang dating pension ninyo ay 10,000 bawat buwan, mayon na kayong additional na PH 500 o higit pa. Para sa iba, lalo na sa mga may mas mataas na contributions nun, ang increase ay maaaring umabot pa ng mas malaki. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang magandang balita. Mayon ding tinatawag na 13th month pension na regular na ibinibigay tuwing Disyembre.
At ngayong taon, pinag-aaralan ng gobyerno kung may posibilidad na magdagdag pa ng isa pang bonus payment sa gitna ng taon. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na masiguro na ang ating mga seniors ay may sapat na resources upang harapin ang daily expenses, medical bills at iba pang ngailangan. Ang 13th month pension na ito ay malaking tulong talaga, lalo na sa panahon ng Pasko kung saan maraming gastusin ang mga pamilya. Pero ang ideya na magkaroon ng mid-year bonus ay isang revolutionary concept na makakatulong ng husto sa mga seniors na nahihirapan sa budget, lalo na sa tag-init kung saan tumataas ang kuryente dahil sa aircon at sa iba pang factors. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino-sino ang qualified para sa mga benefits na ito. Una sa lahat, dapat kayong registered SSS member or GSIS member, depende kung saan kayo nag-contribute nung kayo ay employed pa. Para sa SS, ang minimum qualifying condition ay dapat kayong nakapag-contribute ng at least 120 monthly contributions bago kayo nag-retire. Ang retirement age ay generally 60 years old, pero may options din para sa early retirement kung kayo ay umabot na ng minimum contributions at edad na 55 taon. Sa GSIS naman, ang requirements ay medyo iba. Dapat kayong government employee na nag-serve ng at least 15 years at umabot na ng edad na 6 na apo upang ma-qualify sa full retirement benefits. May optional retirement din sa edad na 55 kung kayo ay nag-serve na ng at least 15 years. Ang proseso ng pag-apply para sa pension benefits ay naging mas simple na ngayong mga nakaraang taon dahil sa digitalization ng mga serbisyo. Para sa SS members, maaari na kayong mag-apply online sa pamamagitan ng SSS website o mobile app. Hindi na kailangan na pumunta pa sa opisina at pumila ng mahabang oras, lalo na kung mahirap na para sa inyo ang maglakad o mag-trial dahil sa edad o kalusugan. Ang kailangan lang ninyo ay ang inyong SS number, valid identification cards, proof of age, tulad ng birth certificate at kung applicable, marriage certificate kung kayo ay claiming spousal benefits din. Ang processing time ay usually umaabot ng 3 hanggang 6 na buwan. Pero sa mga recent improvements, marami nang nakareceive ng kanilang pensyon sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Para naman sa GSIS members, ang proseso ay katulad din. May GSIS online portal na maaari ninyong gamitin para mag-file ng retirement application. Kailangan ninyong i-upload ang necessary documents at i-submit ang application form. Ang GSIS ay karaniwang mas mabilis ang processing compared sa SSS dahil mas organized ang kanilang database ng government employees. Pero kahit na mas mabilis, importante pa rin na mag-apply kayo ng maaga, at least 3 to 6 months before your intended retirement date para masiguro na walang delay sa inyong first pension payment. Bukod sa regular pension, mayroon ding iba pang benefits na available para sa senior citizens na hindi lahat ay aware. Una dito ay ang health benefits sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat ng senior citizens ay automatically covered ng PhilHealth at ito ay nagbibigay ng malaking tulong sa hospitalization at medical expenses. Ang coverage ay umaabot sa libongo depende sa uri ng medical procedure or treatment na kailangan ninyo. Ito ay isang malaking blessing lalo na sa panahon kung saan ang medical cost ay napakataas at patuloy na tumataas. Maraming seniors ang hindi nag-avail ng PhilHealth benefits nila dahil hindi nila alam kung paano. Kaya importante na alamin ninyo kung paano mag-file ng claims at kung ano ang mga covered procedures. Meron ding prescription discount na abot hanggang 20% para sa lahat ng medicines na kailangan ng seniors. Ito ay mandated by law sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Kapag bumili kayo ng gamot sa kahit anong pharmacy sa Pilipinas, dapat kayong bigyan ng automatic discount kung ipapakita ninyo ang inyong senior citizen ID. Hindi na kailangan na magtanong pa or mag-request. Dapat automatic na ibinibigay ito. Kung may pharmacy na tumangging magbigay ng discount, pwede ninyong i-report ito sa Department of Social Welfare and Development o sa local government unit ninyo dahil ito ay violation ng batas. Ang transportation discount ay isa pang importante. Senior citizens ay entitled sa 24 discount sa lahat ng public transportation, including buses, jeeps, trains, at domestic flights. Maraming seniors angel nito dahil nahihiya silang magtanong or dahil hindi nila alam na entitled sila.
Pero dapat nating tandaan na ito ay batas at ang mga transportation companies ay obligado na magbigay nito. Sa airports, may priority lanes din para sa seniors para hindi na kayo mahirapan sa mahabang pila. Sa mga train stations tulad ng MRT at LRT, may priority queuing din para sa inyo. Lahat ng ito ay bahagi ng rights ninyo bilang senior citizen ng bansa. Pag-usapan naman natin ang tax exemptions na available para sa seniors. Kung kayo ay may income na hindi lumalampas sa certain threshold except kayo sa income tax, ang threshold ay regular na ina-adjust based sa inflation at cost of living. Bilang karagdagan, ang real property tax para sa primary residence ng seniors ay pwedeng ma-waive o ma-reduce depende sa local ordinances ng inyong city or municipality. Ito ay malaking savings lalo na kung ang property tax ninyo ay umabot ng 10,000 or higit pa bawat taon. Maraming local government units ay may special provisions para sa seniors. Kaya importante na mag-inquire kayo sa inyong barangay or city hall kung ano ang available na tax benefits sa inyong area. Ang funeral at burial benefits ay isa pang aspeto na importante pero hindi masyadong napag-uusapan. Ang SSS at GSIS ay parehong nagbibigay ng death benefits sa mga beneficiaries ng deceased pensioners. Para sa SS, ang death benefit ay umaabot ng hanggang pat 3,000 plus ang monthly pension ay maaaring ituloy sa eligible dependents tulad ng asawa or minor children. Sa GSIS, ang death benefits ay mas malaki at umabot ng hanggang depende sa service length at contributions ng deceased member. Ito ay malaking tulong sa mga naiwan lalo na sa panahon ng pagdadalamhati kung saan maraming gastusin sa funeral at bal. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pension at benefits. Una, importanteng mag-budget kayo ng maayos. Kahit na tumaas ang pension, kung walang proper budgeting, mauubos pa rin ito ng mabilis. Magsimula sa paggawa ng monthly budget plan, ilista ninyo lahat ng fixed expenses tulad ng utilities, food, maintenance, medicines at iba pa. Siguraduhing may allocation din para sa emergency fund. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo kakailanganin ng sudden medical attention or repair sa bahay. Ang ideal emergency fund ay dapat umaabot ng at least 3 buwan ng inyong monthly expenses. Pangalawa, subukan ninyong hanapin ang mga free or subsidized services na available sa inyong community. Maraming local government units ang nag-aalok ng free medical checkups, physical therapy sessions at recreational activities para sa seniors. Ang mga health centers ay madalas na may senior citizens program kung saan pwede kayong magpa-check ng blood pressure, blood sugar, at iba pang basic health metrics ng libre. May mga community centers din na nag-aalok ng exercise classes, dance sessions, at social activities na designed specifically para sa senior citizens. Ito ay hindi lang good for your physical health pero also for your mental and emotional well-being dahil nakakamit kayo ng ibang seniors at nagkakaroon ng social interaction. Pangatlo, mag-invest sa inyong health. Ang prevention ay always mas mura kaysa sa cure. Kumain ng balanced diet, mag-exercise regularly kahit light lang tulad ng walking or stretching at siguraduhing regular kayong nagpapa-check up sa doctor. Maraming sakit ang pwedeng ma-prevent o ma-detect early kung regular kayo sa check-up. Ang diabetes, hypertension at heart disease ay common sa seniors. Pero kung properly managed, pwede ninyong mabuhay ng matagal at masaya kahit na may mga kondisyong ito. Uminom ng maintenance. Medicines ninyo on time. Sundin ang doctor's advice at iwasan ng unhealthy habits tulad ng sobrang pagkain ng maalat, matamis at fatty foods. Pang-apat, mag-explore ng additional income opportunities kung kayo ay physically at mentally capable pa. Maraming seniors ang nag-start ng small business tulad ng sari-sari store, online selling, or pagtuturo ng skills na meron sila. Hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong magtrabaho ng mabigat kahit light sideline lang na pwede ninyong gawin sa bahay. Ang kita mula dito ay pwedeng dagdag sa pensyon ninyo at makakatulong sa mga extra expenses or wants na gusto ninyong bilhin para sa sarili ninyo or sa mga apo. Ikalima, mag-connect sa inyong family at community support system. Ang emotional at social support ay napakahalaga sa golden years. Huwag mahiyang humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Ang inyong mga anak, apo, kapatid, at kamag-anak ay nandyan para sa inyo. Magtulungan kayo bilang pamilya. Kung may mga medical appointments,
hilingin sa kanila na samahan kayo. Kung may mga errands na mahirap para sa inyo, huwag magatubiling magsabi. Ang family solidarity ay napaka-importante lalo na sa pagtanda. Pag-usapan din natin ang mga common problems na nai-encounter ng seniors sa pag-claim ng benefits at kung paano ito malulutas. Una, ang delayed processing ng pension applications. Ito ay common problem lalo na kung may kulang na documents or may errors sa submitted forms. Ang solusyon dito ay triple check lahat ng documents bago isubmit. Siguraduhin kumpleto ang lahat ng required papers at tama ang lahat ng information. Kung may doubts kayo, puntahan ang SSS or GSIS office at mag-consult sa staff para ma-verify kung ano pa ang kulang. Mas mabuti and mag-spend ng extra time upfront kaysa mag-antay ng mahabang panahon dahil sa incomplete requirements. Pangalawa, ang issue ng lost or misplaced documents. Maraming seniors ang nahihirapan hanapin ang kanilang birth certificates, marriage certificates, or old employment records. Kung nangyari ito sa inyo, huwag magpanik. Lahat ng government documents ay pwedeng i-request ulit sa Philippines Statistics Authority or sa local civil registrar kung saan kayo ipinanganak o nag-asawa. May proseso para dito at kahit medyo matagal, makukuha ninyo ang certified true copies ng mga kailangan ninyong documents. Pangatlo, ang problema sa mga seniors na walang valid ID. Ngayong panahon, ang valid ID ay requirement sa halos lahat ng transactions. Kung wala kayong valid ID, mag-apply agad ng Senior Citizen ID sa inyong barangay o city hall. Ito ay libre at madaling proseso lang. Dalhin lang ninyo ang birth certificate or any proof of age at ang barangay clearance. Sa loob lang ng ilang araw o linggo, makukuha na ninyo ang ID ninyo. Ang Senior Citizen ID ay pwede nang gamitin sa lahat ng transactions at pwede ding gamitin para sa pag-avail ng discounts. Pang-apat, ang issue ng mga seniors na nasa remote areas or probinsya at nahihirapang mag-travel sa cities para sa transactions. Para dito meron ng mga satellite offices ng SS at GSIS sa iba't ibang parte ng bansa. Pwede rin kayong mag-authorize ng representative na mag-transact sa behalf ninyo kung talagang hindi kayo makakapunta personally. Kailangan lang ng special power of attorney na notarized. Ito ay legal na paraan para ma-accomplish ang kailangan ninyong gawin kahit na hindi kayo personally present. Ang isa pang importante na information na gusto kong i-share ay ang tungkol sa state planning at kung paano masiguro na ang inyong benefits at assets ay mapupunta sa tamang beneficiaries pagdating ng panahon. Ito ay sensitive topic pero importante na pag-usapan habang kayo ay healthy pa at may clear mind. Mag-prepare ng last will and testament na naka-notarize. Ilista ninyo doon ang lahat ng inyong properties, bank accounts at iba pang assets at kung sino ang gusto ninyong mag-init ng mga ito. Siguraduhing alam ng inyong mga anak or trusted family members kung nasaan ang important documents ninyo tulad ng land titles, bank books, insurance policies at iba pa. Para sa SS at GSIS, mag-u-update kayo ng beneficiaries kung may pagbabago sa inyong family status. Kung may namatay na beneficiary or may bagong gustong idagdag, i-inform agad ang SSS or GSIS para ma-update ang records. Ito ay makakatulong na walang komplikasyon sa future kung sakaling may mangyari sa inyo. Ang mga beneficiaries ay dapat updated para ang death benefits ay mabilis na ma-release sa kanila without hassle. Ang technology ngayon ay malaking tulong din sa seniors. Kung kayo ay may smartphone or may access sa computer, mag-explore ng mga apps at websites na pwedeng gamitin para sa inyong transactions. Ang SSS at GSIS ay may mobile apps na where you can check your pension schedule, contribution, history, at iba pang information. Pwede rin kayong mag-transact online na. Kung hindi kayo techie, hingi ng tulong ng inyong mga apo or ng mga younger family members na turuan kayo. Basic navigation lang naman ang kailangan. Once na matuto kayo, napaka-convenient na dahil pwede na kayong mag-check ng status ng pension ninyo from the comfort of your home. Ang financial literacy ay importante din. Maraming seniors ang na-scam or nadadaya dahil kulang sa kaalaman tungkol sa money management at investments. Mag-ingat sa mga too good to be true investment offers. Kung may nag-aalok sa inyo ng business na guaranteed high returns in a short period, most likely scam yan. Consult with your family members bago mag-invest ng malaking amount. Mag-stick sa legitimate banks at financial institutions kung gusto ninyong mag-invest.
Ang bangko ay insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation hanggang PH 5,000 per depositor. So, mas safe ang pera ninyo doon. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong bigyang diin na ang pension at benefits na natatanggap ninyo ay resulta ng inyong years of hard work at contributions. Ito ay hindi charity o awa, ito ay karapatan ninyo. Kaya naman dapat ninyong i-maximize at gamitin ng wasto ang lahat ng available benefits. Huwag mahiyang magtanong, huwag mahiyang mag-seek ng assistance at huwag mahiyang ipaglaban ang inyong rights bilang senior citizen. Ang gobyerno at ang lipunan ay may obligasyon na alagaan kayo at siguraduhing may dignidad at quality of life kayo sa inyong golden years. Nais ko ring mag-remind sa lahat ng viewers na ang information sharing ay napakahalaga. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay na senior citizens din. Maraming matatanda ang walang access sa information dahil hindi sila marunong gumamit ng internet or dahil nasa remote area sila. By sharing this video, tinutulungan ninyo silang maka-access ng importante at life-changing information. Maaari rin kayong mag-print ng summary ng important points at ipamahagi sa inyong community or barangay hall para mas maraming seniors ang maka-benefit. Para sa mga anak, apo at mga kaanak ng senior citizens na nanonood, pakiusap ko sa inyo ay alagaan at respetuhin ang inyong mga matatanda. Tulungan ninyo silang ma-access ang kanilang benefits. Kung kailangan nilang mag-apply or mag-renew ng documents, samahan ninyo sila. Kung may medical appointments, i-accompany ninyo. Ang simpleng pagtulong na ito ay malaking bagay sa kanila. Remember na dumating din ang panahon na tayo rin ay tatanda at ang treatment na ibibigay natin ngayon sa ating mga seniors ay magiging example sa next generation kung paano rin nila tayo tratratuhin in the future. Salamat sa lahat ng nanonood. Sana ay natulungan ko kayo sa comprehensive information na ibinigay ko regarding the pension rates and benefits for seniors this 2026. Kung may mga additional questions kayo or specific concerns, feel free to leave a comment below at tutulungan ko kayong sagutin isa-isa. Huwag kalimutang mag-like ng video para sa algorithm at para tuloy-tuloy tayong makapag-share ng important information. Subscribe din sa channel para updated kayo sa future videos about senior citizens benefits, government programs, at iba pang useful information. Mag-click rin ng notification bell para instant ang notification ninyo every time may upload ako.